Tinanong ni Fang Ping si Teacher Lee kung bakit niya nga raw kailangang makipaglaban sa iba't ibang martial artist. Sumagot si Teacher Lee na kapag gusto nga raw ng isang martial artist na makapag-breakthrough sa mas mataas na ranggo ay kailangan daw nitong mapagsama ang mental strength at vitality nito para makagawa ng isang mas malakas na aura. Sa madalit salita nga raw ay kailangan nitong makipaglaban. Sinabi ni Teacher Lee na alam niya raw na nakapatay na si Fang Ping ng mga rank 4 martial artist sa loob ng catacombs, pero ibang araw ang mga ito kumpara sa mga rank 4 ng kanilang mundo. Ang mga human martial artist nga raw ay nakakapagpalakas sa pamamagitan ng pakikipaglaban at pagpatay sa mga catacombs warriors na kasing lakas nila. Samantalang ang mga martial artist naman daw ng catacombs ay karaniwang lumalakas ng dahil sa tulong ng mga energy stones. Sinabihan ni Teacher Lee ang ating bida nang kailangan na raw nitong makipaglaban sa mga martial artist na higit na mas malakas dito. Kailangan na raw nitong magkaroon ng walang takot na pag-iisip para ito ang maging pinakamalakas sa lahat ng mga kasabayan nito ng rank. Sinabi ni Fang Ping na mukhang yun nga raw pala ang dahilan kung bakit hinamon noon ni Wang Jingyang ang mga martial artist ng Norte. Tumugon si Teacher Lee ng 2 araw ang rason noon ni Wang Jingyang kung bakit niya ito ginawa. Hinamon nga raw nito noon ang mga taga-Norte nang dahil sa nalalapit na Martial Arts Championship at para magkaroon nito ng awtoridad sa Nanjing University. Nakipaglaban nga lang daw ito sa mga martial artist na mas mahina kaysa sa kanya kaya hindi rin ito napaabot sa sukdulan ng lakas ang aura nito. Sinabi ni Teacher Lee na ibang araw ang gagawin ng ating bida dahil lalabanan nga raw nito ang mga rank 3 martial artist na nasa top 10 ng ranking. Sa ganoong paraan nga raw ay magkakaroon nito ng awtoridad sa Magic University at mapapalakas rin ito ang taglay nitong aura. Binanggit ni Teacher Lee na maraming araw ang namatay sa kanilang panig sa natapos na labanan at malapit na ring magtapos ang mga Year 4 students. Nasa loob pa rin daw ngayon ang catacombs sina Wu Quishan, Huang Jing at ang iba pang mga teaching advisors kaya mahina nga raw ngayon ang kanilang universidad. Malamang nga raw ay susubukan ng mga tagalabas na agawin ang mga resources na normal nilang nakukuha. Sinabi ni Teacher Lee na hindi rin daw nila masisisi ang iba dahil nakikipaglaban rin daw ang mga ito sa mga catacombs na nakatalaga sa kanila. Tinanong ni Teacher Lee ang ating bida kung nauunawaan ba raw siya nito. Tumugon si Fang Ping na naiintindihan niya nga raw na lahat sila ay may mga sariling problema na kinakaharap. Nakikipaglaban man daw siya para sa kapakanan ng sangkatauhan pero dapat niya pa rin daw asikasuhin ang kanyang sarili. Gusto niya nga raw matulungan ang lahat ng mga malalapit sa kanya at gusto niya ring siguraduhin ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Normal na nga lang daw sa kanilang mga tao na maghangad ng mga bagay na para sa kanila. Sinabi ni Teacher Lee na hindi naman daw pala mangmang ang ating bida. Nagtaka si Fang Ping nung sabihan siya ni Teacher Lee nang hindi niya raw muna maaaring gamitin ang kanyang vitality trick habang nasa gitna siya ng pakikipaglaban. Tinanong ni Teacher Lee ang ating bida kung sa palagay ba raw nito ay magagawa nitong manalo sa mga karank nitong martial artist kapag wala itong unlimited na vitality. Sumagot si Fang Ping nang siguro naman daw ay mananalo pa rin siya. Sinabi ni Teacher Lee na maging ang ating bidang araw ay hindi rin kumpiyansa sa isinagot nito. Hanggat umaasa nga raw ito sa walang ubos nitong vitality ay magiging palabas nga lang daw ang mabubuo nitong aura. Kapag naging isa na nga raw Grandmaster ang isang tao ay magkakaroon na rin ito ng halos walang ubos na vitality, ang magiging dahilan na nga lang daw ng pagkapanalo nito laban sa ibang mga Grandmaster ay ang pagkontrol nito ng vitality, paggamit sa mental strength at ang husay nito sa pakikipaglaban. Kung kasing lakas nga raw nito ang kanilang mga rank 9 Grandmaster ay magagawa pa rin daw nitong makatalo ng mga rank 9 na kalaban kahit patatlo ang kinakalaban nito ng mag-isa. Binanggit ni Teacher Lee na ang isang araw rank 8 na pinaghusay ng mabuti ang kanyang kakayahan ay makakaya rin na makipagsabayan sa isang rank 9, at may posibilidad din daw na mapatay niya ito. Sinabihan ni Teacher Lee ang ating bida nang ayaw naman daw siguro nitong maging isang rank 9 Grandmaster na mapapatay lang ng isang rank 8. Kapag umasa nga raw ito ng umasa sa walang ubos nitong vitality ay ito rin ang magsisisi sa katagalan. Naisip ni Fang Ping na tama nga raw ang lahat ng mga sinabi ni Teacher Lee, masyado nga raw nakakahiya kapag naging isa na siyang rank 9 Grandmaster tapos matatalo lang siya ng isang rank 8 Grandmaster. Nagpasalamat si Fang Ping sa mga payo na ibinigay sa kanya ni Teacher Lee. Tinanong naman ng ating bida si Teacher Lee kung ano ba raw talaga ang kahulugan ng catacombs words na itinuro nito sa kanya.
Sa tuwing sinasabi niya nga raw ito sa mga taga-catacombs ay parang nagiging weird ang mga ito. Sinabihan ni Teacher Lee ang ating bida ng bakit pa ba raw nito kailangang alamin, ang mahalaga nga raw ay umeepekto ito sa mga taga-catacombs. Pinaalis na ni Teacher Lee ang ating bida dahil may mga kailangan pa raw siyang gawin. Nagtaka naman si Fang Ping kung ano naman daw ang mga pagkakaabalahan nito. Tumugon si Teacher Lee nang maraming araw siyang gagampanan ngayon dahil wala pang araw doon ang kanilang mga Grandmaster pati na rin ang kalahati ng kanilang mga teaching advisor. Huwag na nga raw siya nitong guluhin dahil hindi naman daw nito makakayang gawin ang kanyang mga trabaho. Nagyabang naman si Fang Ping nang pupusta nga raw siya na makakaya niya ito. Nainis si Teacher Lee nang dahil sa pagbibiro ng ating bida. Nagpaalam na si Fang Ping at sinabi na aalis na nga raw siya ngayon. Naisip ni Teacher Lee na lumuwag nga raw ang pakiramdam niya sa pakikipag-usap niya sa ating bida. Mukhang malaki nga raw ang maitutulong ni Fang Ping para sa ikauunlad ng kanilang Magic University, mabuti nga raw at nakikita niya na hindi na sayang ang lahat ng mga paghihirap ng kanyang teacher. Ang Diamond Fist ay isang set ng mga explosive combat techniques na unang nabuo sa loob ng isang Buddhist sect libu-libong taon na ang nakakaraan. Ang mga galaw na ito ay nangangailangan ng koordinasyon ng katawan, ng paghinga at ng isipan. Naisip ni Fang Ping na kasalungat nga raw nito ang kanyang manic explosion, mahirap nga raw itong mamaster dahil isa itong skill-based technique. Ang Diamond Fist nga raw ay hindi masyadong nangangailangan ng mga teknikal na husay, mas tungkol nga raw ito sa mga fundamental at sa pagkontrol ng daloy ng laban. Sinubukan ng ating bida na isagawa ang inaaral niyang Diamond Fist. Nilagyan niya ng malaking halaga ng vitality ang kanyang kanang kamao, at sinubukan niya agad itong isuntok sa kanyang harapan. Hindi man lang nakalayo ng distansya ang epekto ng pinakawalan niyang suntok. Nadismaya ang ating bida dahil napakahirap nga raw pala nito. Mukhang kailangan niya nga raw itong magamit sa isang aktwal na laban, kailangan niya nga raw matutunan ng mabuti ang Diamond Fist para maramdaman niya kung paano niya mapapagsama ang kanyang mental strength at vitality. Naisip ni Fang Ping na nasa 20 milyong wealth value na lang daw ang natitira sa kanyang system. Kung gusto niya nga raw makapagpalakas at mapagpatuloy ang bone forging ng midsection ng kanyang katawan ay dapat pa nga raw siyang kumita ng hindi bababa sa 50 milyon. Pagsapit ng ika-1 ng Hunyo ay nagkaroon na ng update sa Rank 3 Students Leaderboard. Nagulat ang mga tao na nasa internet sa mga bagong impormasyon na kanilang nalaman. Pinalabas muna ng media na mga miyembro ng kulto ang mga taga-catacombs na kinakalaban ng kanilang mga martial artist. Ginawa nila ito para may mapagtuunan ng galit ang publiko at para unti-unti na rin ang mga itong matanggap na hindi na sila ngayon namumuhay sa isang mapayapang panahon. Sinabi ni Wang Jinyang na mukhang dahan-dahan na nga raw na ipinapaalam ng kanilang bansa ang kanilang sitwasyon. Binanggit ni Nini na napakabilis raw ng paglakas ni Fang Ping. Noong una niya nga raw itong nakita ay hindi pa ito isang martial artist. Sumang-ayon si Wang Jinyang sa sinabi ni Nini, binanggit din niya na noong una nga raw silang nagkakilala ni Fang Ping ay isa pa lang itong walang muwang na bata na mahilig kumain ng mga pills. Natandaan niya nga lang daw noon ang ating bida nang dahil sa insidente na may kaugnayan kay Huang Bin. Nasurpresa nga raw siya na naging isa na agad itong advanced rank 3 sa loob lang ng halos isang taon. Sa bilis nga raw ng paglakas nito ay baka maabutan na rin siya nito. Sinabi ni Nini na mabilis nga raw ang paglakas ni Fang Ping pero hindi pa rin naman daw ito mananalo kay Wang Jinyang. Tumugon si Wang Jinyang nang hindi na rin daw sila makakasigurado, napakalaki nga raw ng mundo at hindi lang daw siya ang tanging nagsasanay. Kinuha ng matandang boss ang atensyon ng lahat ng mga empleyado sa kanilang opisina. Ipinakilala niya sa mga ito si Mr. Fang bilang deputy head na napalipat doon mula sa Education Bureau. Sinabihan ng boss ang kanilang mga empleyado na salubungin nga raw nila ng palakpakan si Mr. Fang. Nagpakilala si Fang Mingrong at binati ang lahat ng mga bago niyang makakatrabaho. Pagsapit ng ika-2 ng Hunyo ay binuksan na muli ang lagu sa nakarugtong ng Magic City Catacombs. Sa araw na yun ay naiuwi na ng military department ang katawan ng mga nasawi sa loob ng digmaan. Sa ika-3 ng Hunyo ay inilibing na ang mga ito sa Magic University Southern Cemetery. Sinabi ni Din Shen Zhenhua na hindi nga raw maganda ang naging katapusan ng mga malalakas na martial artist ng kanilang panig, pero kahit nga raw ganoon ay isa ang mga itong matatapang na bayani na nakipaglaban hanggang kamatayan. Hindi nga raw ang mga ito naghangad ng immortalidad.
Hindi nga raw ng mga ito inabuso ang ibang mga tao gamit ang kanilang kapangyarihan at hindi rin ang mga ito humingi ng awtoridad sa kabila ng kanilang mga lakas. Taglay nga raw ng mga ito ang mga katangian ng isang totoong bayani. Pagkatapos ng libing ay tumulong ang mga Magic University student sa paghahatid ng balita sa mga naulilang pamilya. Habang ginagawa ito ni Fang Ping ay nakita niya ang kanyang sarili sa ganoong sitwasyon. Naisip ng ating bida na ayaw niya nga raw dumating ang araw na dadalhin din sa kanyang mga kapamilya ang kanyang mga abo. Ayaw niya nga raw ang mga itong umiyak ng dahil sa wala na ang mga itong magawa, at mapuno ng galit ang puso ng dahil sa kanyang pagkamatay. Naisip ni Fang Ping na pakiramdam niya nga raw ay parang kinukulang siya lagi sa motibasyon, pero ngayon nga raw ay nahanap na niya ito. Hindi na nga raw mahalaga kung isa pa lang siyang rank 3 o malapit na siyang maging isang rank 4. Gagawin niya nga raw ang lahat ng kanyang makakaya para walang makatalo sa kanya hanggang sa maging isa na siyang rank 9 Grandmaster. Magpapalakas nga raw siya ng magpapalakas at nang sa ganoon ay wala nang makakapatay sa kanya. Kapag nangyari nga raw yun ay wawakasan na niya ang problema na kinakaharap ng kanilang sangkatauhan. Sinabihan ni Fang Yuna ang kanyang kuya nang talagang may lakas pa nga raw ito ng loob na umuwi sa kanila. Biniro naman ni Fang Ping ang kanyang kapatid nang pipisilin niya nga raw ang matatabang pisngi nito. Sinabihan ni Fang Yuna ang kanyang kuya nang lumayo nga raw ito sa kanya. Galit pa nga raw siya dito dahil hindi nito sinasagot ang lahat ng kanilang mga pagtawag. Sinabi ni Fang Ping na wag na nga raw itong umasa na makakatakbo ito sa kanya. Nagtaka si Fang Yuna noong bigla na lang nawala ang kanyang kuya sa kanyang harapan. Wala siyang kaalam-alam na gumamit si Fang Ping ng Cloud Step at nasa likuran na niya ngayon nito. Pagpasok ni Liu Yin sa kanilang bahay ay bigla na lang nitong nabitawan ang kanyang mga pinamili. Tumigil sa pangungulit ang ating bida at binati ang dumating niyang ina. Agad na naglakad si Liu Yin papalapit sa ating bida. Agad nitong itinaas ang kamay ng sweatshirt na suot ng kanyang anak. Doon na bumungad sa mag-ina ang napakaraming peklat na naiwan sa braso ni Fang Ping. Hindi makapaniwala si Fang Yuna noong makita nito ang mga malalaking peklat ng kanyang kuya. Naisip ni Fang Ping na mabilis nga raw gumagaling ang mga tinamo niyang pinsala pero nag-iiwan pa rin daw ito ng peklat. Sinabi ni Liu Yin na sinubukan pa nga raw siyang paglihiman ni Fang Mingrong, akala nga raw nito ay hindi niya malalaman ang tungkol sa kanilang anak. Sa tuwing lumalabas nga raw sila ay lagi niyang naririnig na may isang mahusay na prodigy na nagmula sa Sun City ang nagawang makipaglaban sa isang rank 6 kahit na isa pa lang itong rank 3. Sinabi ni Liu Yin na napakarami nga raw nilang malalakas na martial artist, pero bakit nga raw kailangang si Fang Ping pa ang makipaglaban, bakit nga raw hindi na lang sina Chief Tan ang makipaglaban sa mga ito? Napakabata pa nga raw ng ating bida pero bakit nga raw sinusubukan na agad nitong maging isang bayani? Paano na nga lang daw kapag may masamang nangyari dito habang nakikipaglaban ito? Sinabihan ni Fang Ping ang kanyang ina at kapatid nang wag daw ang mga itong maging masyadong emosyonal, wala nga raw ang mga itong dapat na ipag-alala dahil normal lang naman daw na masugatan ang mga gaya niyang martial artist. Naisip ng ating bida na mukhang iniisip pa rin daw ng kanyang ina na isa lang normal na away kalye ang ginagawa niyang pakikipaglaban, naiintindihan niya nga raw ito lalo na't karamihan sa mga normal na tao ay hindi pa nakikitang makipaglaban ang mga rank 3 martial artist. Sinabi ni Fang Ping na ayos nga lang daw siya at malapit na rin namang mawala ang mga peklat sa kanyang katawan. Binanggit niya rin na isa na nga raw siyang advanced rank 3 at higit na mas malakas na nga raw siya kay Chief Tan. Pagkalipas nga raw ng ilang taon ay mas lalo pa siyang lalakas at baka siya na raw ang maging sunod na Governor General ng Nanjiang. Sinabi ni Liu Yin na kahit gaano pa nga raw kalaki ang ilakas ng ating bida ay isa pa rin daw itong tao. Ayaw na nga raw niya na makipaglaban pa ulit ito sa mga rank 6. Pinaliwanag ni Fang Ping na aksidente lang naman daw ang pangyayaring yun. Sinabi niya rin sa kanyang ina na minsan na nga lang daw siyang makabisita sa kanilang bahay kaya gusto niya nga raw makatikim ng luto nito bilang selebrasyon sa kanyang pagbabalik. Tinanong ni Liu Yin kung ano ba raw ang mga gustong kainin ng ating bida. Pagsapit ng dilim ay nakipagkita naman si Fang Ping sa kanyang kaibigan. Sinabi ni Wang Jinyang na tama raw ang desisyon ng ating bida na simulan sa norte ang paghahamon. Dapat nga raw nitong sulitin ang oras nito para mapaghusay nito ang kanyang mga kakayahan.
Binanggit ni Wang Jinyang na nakumpirma nga raw nila na pagkalipas ng sunod na 6 na buwan ay magbubukas na ang isang bagong lagusan ng catacombs sa kanilang Nanjing Province. Mapanganib man daw ito pero isa nga rin daw itong magandang oportunidad para sa ating bida. Nakapasok na nga raw si Fang Ping sa Magic City Catacombs, pero pupusta nga raw siya na wala pa itong nakikita na kahit na anong mahalagang organismo. Naisip ni Fang Ping na may nakita na nga raw siya, pero sa kasalukuyan niyang araw level ay wala pa siyang kakayahan para mapatay ito. Sinabi ni Wang Jinyang na napakatagal na nga raw noong magbukas ang Magic City Catacombs, kung gusto nga raw nitong makahanap ng mga resources ay kailangan na nitong maglakbay sa mga liblib na lugar. Pero ibang-iba nga raw ang sitwasyon sa isang bagong lagusan, masagana pa nga raw doon ang mga resources at nagkalat rin lang doon ang mga malalakas na catacombs martial artist. Ang paraan nga lang daw para makinabang sila sa ganoong lugar ay ang magkaroon sila ng sapat na lakas para talunin ang mga makakaharap nilang kalaban. Tinanong ni Wang Jinyang ang ating bida kung nakapili na ba raw ito ng una nitong kakalabanin. Tumugon si Fang Ping ng oo, una nga raw siyang makikipaglaban sa Yunmeng Military School. Pinaalalahanan ni Wang Jinyang ang ating bida nang maaari raw itong bumisita ng mag-isa sa mga military school at martial arts universities, pero kapag pupunta nga raw ito sa mga sects ay mas mabuti na magsama ito ng isang teaching advisor. Nagtanong si Fang Ping kung bakit niya pa raw ito kailangang gawin. Pinaliwanag ni Wang Jinyang na hindi niya naman daw sinasabi na mapapanganib ang bawat sect, pero masyado nga raw ang mga itong konserbatibo. Malaki nga raw ang tsansa na masamain ng mga ito ang paghahamon ng ating bida. Ayos nga lang daw sana kung hindi lang ito papasukin sa loob ng isang sect, pero kailangan nga raw nitong mag-ingat dahil baka nga raw atakihin ito ng mga agresibong miyembro. Naisip ni Fang Ping na nasa loob pa nga raw ngayon ng catacombs ang mga teaching advisor ng kanilang universidad, mukhang kailangan niya nga raw pakiusapan si Teacher Lee para mayroon siyang makasama. Sinabi ni Wang Jinyang na may itatanong pa nga raw siya kay Fang Ping. Tinanong ni Wang Jinyang ang ating bida kung gusto ba raw nitong makipag-sparring sa kanya bago ito umalis. Sumagot naman si Fang Ping nang hindi pa nga raw nila kailangang magmadali dahil magkakalaban rin daw sila. Hanggang ngayon nga raw ay may misyon pa rin na nakalatag sa kanilang universidad para talunin si Wang Jinyang at binabalak niya nga raw itong gawin para makuha niya ang academic points na reward. Sinabi ni Wang Jinyang na nagkakumpiyansa na nga raw ngayon ng ating bida, at mukhang binabalak na nga raw siya nitong lampasan. Tumugon naman si Fang Ping ng isang araw siyang martial artist kaya dapat nga raw siyang magkaroon ng kumpiyansa. Pinayuhan niya si Wang Jinyang nang huwag daw itong magpapabaya dahil lahat nga raw sila ay kailangang makipaglaban para mabuhay. Binanggit ni Fang Ping na si Wang Jinyang nga raw ang pinakamalakas na martial artist na nakilala niya na halos kadikit lang ng kanyang edad, at hanggang ngayon nga raw ay napakalaki pa rin ang pagitan ng kanilang mga lakas. Mas malakas na nga raw siya sa mga kasabayan niyang estudyante pero kailangan pa rin daw niya ang mga tao na gaya ni Wang Jinyang bilang kanyang sinusundang pamantayan. Ito nga raw ang nagpapaalala sa kanya na kailangan pa niyang magpalakas. Sinabi ni Wang Jinyang na napakataas nga raw ng ambisyon ng ating bida, pero may karapatan nga raw ito lalo na't nagawa nitong maging isang advanced rank 3 sa loob lang ng isang taon. Hihintayin niya nga raw ang ating bida dahil itinuturing siya nitong karibal. Ang mga tao nga raw na gaya nito ang mas lalong nagpapanabik sa pag-aaral ng martial arts. Sinabihan ni Fang Ping si Wang Jinyang nang huwag daw siya nitong masyadong purihin dahil baka mag-blush na raw ang kanyang mukha. Sinabi ni Wang Jinyang na kung wala na nga raw sasabihin at itatanong ang ating bida ay aalis na raw siya. Sinabihan ni Fang Ping si Wang Jinyang nang huwag nga raw muna itong umalis dahil may mga ikukwento pa nga raw siya gaya na lang kung gaano nakaraming buto ang kanyang napatibay. Pinagpatuloy na ni Wang Jinyang ang kanyang pag-alis dahil alam nito na magyayabang na naman ang ating bida. Kinaumagahan ay nagtungo agad si Fang Ping sa Yunmeng Military School, ito ang pangatlo sa ranking sa lahat ng mga military school ng kanilang bansa. Hindi man masyadong kilala ang Yunmeng Military School pero halos kasing lakas na rin ito ang Magic University at Capital University. Bukod sa Rank 3 leaderboard ng mga martial arts university ay may sarili ring ranking ng mga Rank 3 ang kanilang bansa. Sa norte nagsimula ang ating bida kaya una nitong napiling makalaban si Chen Jiawang. Halos magkakalapit rin lang ang lakas ng lahat ng mga martial artist na nasa ika-10 hanggang sa ika-20 ng ranking kaya hindi na mahalaga kung sino sa mga ito ang kanyang makalaban.
Ang pangunahing rason ng pagpunta ni Fang Ping sa Yunming Military School ay ang makapag-breakthrough siya sa Peak Rank 3 at para mapalakas niya ang kanyang aura bilang preparasyon sa pagiging isang Rank 4.